Ang kwento ni Dilzar, ang mahiwagang kwento ng isang pulubi. Ang kwento ng pagsubok at pananampalataya. Panimula at tagapagsalaysay, introduction and narrator. Ito ang kwento ni Dilzar, isang mahirap na pulubi na naninirahan sa isang moske kasama ang mga batang ulila. Nagpupunta siya sa mga bahay ng mayayamang negosyante para mamalimos. Hindi lang tinapay ang kailangan niya, kundi pambuhay para sa mga inosenteng batang ito. Isang araw, tulad ng karaniwan, nakarating siya sa bahay ng isang mayamang mangangalakal upang mamalimos, at isang mayaman na dalaga ang lumabas. Ibinigay niya kay Dilzar ang isang gintong kwintas bilang limos. Ngunit lihim na nakita ng asawa ng dalaga ang pag-abot ng kwintas, at inakala niyang may masamang relasyon ang kanyang asawa sa pulubi. Nagsimulang maghinala ang asawa at dahil sa matinding galit, idineklara niya ang diborsyo sa babae at pinaalis siya sa bahay. Dahil lang sa isang limos, nasira ang buhay ng mayaman na dalaga. Maghihiganti ba ang dalaga kay Dilzar dahil sa kanyang diborsyo? O ang pananampalataya ni Dilzar ang magdadala sa kanya upang maging isang hari o mayaman? Upang malaman ito, panoorin ang buong kwento. Bahagi 1, si Dilzar at ang moske, Dilzar and the Mosque. Sa puso ng Baghdad matatagpuan ang lumang bakuran ng moske ng Jami, kung saan ang unang sinag ng araw ay tila naglalatad ng mga gintong alon sa lupa. Sa isang tahimik na sulok ng bakurang iyon, mayroong isang maliit na silid. Ang mga dingding ay may kaligrapiya ng mga bersikulo mula sa Quran, na bahagyang natatakpan na ng alikabok sa paglipas ng panahon. Sa sahig ay may manipis na banig na nasa lugar na iyon sa loob ng maraming taon. Dito naninirahan si Dilzar, isang ulilang lalaki na ngayon ay nasa 20 taong gulang. Ang kanyang mukha ay malinis at payat. Malalim ang kanyang mga mata, tila mga lumang balon kung saan umaagos ang karunungan tulad ng tubig. Ngunit ang kanyang labi ay manipis, at sa kanyang leeg ay may isang lumang piraso ng tela na umaalpas sa hangin. Ulila siya mula pa pagkabata. Ang kanyang ama ay nagmamay-ari ng isang maliit na negosyo, isang tindahan ng damit kung saan bumibili ang mga tao ng murang kasuotan. Ngunit tinangay siya ng isang trahedya sa buhay, isang sakit na kumalat sa lungsod. Ang kanyang ina ay pumanaw din noong hindi pa lubusang masabi ni Dilzar ang salitang ina. Si Maulawi Abdul Rahman Sahib ang nagpalaki sa kanya. Sa parehong bakuran ng moske, pinalaki siya sa tunog ng pagbigkas ng Quran at sa kabanalan ng panalangin. Ngayon, si Dilzar ay naging muezzin, tagatawag sa panalangin ng moske. Tuwing umaga, habang natutulog pa ang mga bituin at tahimik ang lungsod, dahan-dahan siyang umaakyat sa minarete. Ang tunog ng kanyang mga paa sa hagdanan ay mahina, hawak ang isang rosaryo sa kamay, bago niya bigkasin ang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ang kanyang boses ay may katangi-tanging tunog, tulad ng pagtugtog ng isang sinaunang instrumento, na humahaplos sa puso at nagtutulak sa mga nakikinig na sumigaw ng Kiro Ilala, bumalik sa Diyos. Sa gabi, abala siya sa maliliit na gawain sa moske. Nililinis niya ang bakuran, hinahawakan ang walis, dahan-dahang hinahaplos ang bawat sulok. Dinidiligan niya ng tubig ang sahig upang maging malamig at malinis ito, at kinikiskis niya ang mga palanggana ng wudu, paghugas, upang maging makintab at malinis ang tubig para sa bawat mananampalataya. Ngunit ang tunay na buhay ay para sa 10 hanggang 12 batang ulila na nasa moske. Ang kanilang mga mukha ay inosente, may mansa sa kanilang noo, ang kanilang mga kamay ay maliliit at puno ng sirang aklat. Pinalaki sila ni Dilzar na parang sarili niyang mga anak. Ginising niya sila sa umaga, hinugasan ang kanilang mga mukha at kamay at umupo para turuan sila. Anak, tandaan ang bersikulong ito,
Ina Maal Usri Yusra, tunay, kasama ng kahirapan ay may kagaanan. Unawain ang kahulugan nito. Pagkatapos ng bawat kahirapan ay may kagaanan, tulad ng unang liwanag ng umaga pagkatapos ng gabi. Tinutulungan niya silang magsulat gamit ang kanilang mga daliri, ngumingiti sa kanilang mga pagkakamali, at kung minsan ay hinihimas ang kanilang ulo, sinasabing, kayo ang mga piraso ng aking puso. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng dakilang kaalaman. Ngunit ang pagpapanatili sa moske, mga kaibigan, ay parang isang mabagal na apoy na patuloy na sumusunog, na humihigpit sa leeg. Ang mga kable ng kuryente na nagbibigay liwanag para sa adhan, tawag sa dasal, sa gabi at nagpapakintab sa simboryo. Ang tangke ng tubig na puno para sa wudu at sa jamaat, kongregasyon. At ang edukasyon ng mga batang ulila na ito, mga bagong aklat, dulo ng panulat, at paminsan-minsan, isang pares ng sapatos na kailangan nilang bilhin, lahat ay nangangailangan ng donasyon. Kaya tuwing umaga, pagkatapos ng pagdarasal ng Fajr, madaling araw, habang natutulog pa ang lungsod, lumalabas si Dilzar patungo sa mayayamang lugar, dala ang kanyang lumang lalagyan. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay dahan-dahang umaalingaw-ngaw sa mga eskinita. Ang hangin ay may amoy ng mga bulaklak, gulab, rosas, at chameli, jasmine, na nagmumula sa mga hardin ng mayayamang bahay. Ngunit sa kanyang puso ay mayroong hindi mapakali. Magkano kaya ang makukuha ko ngayon? Makakakain ba ang mga bata bukas, o kailangan pa ring maghati-hati ng mga piraso ng tinapay? Tumitigil siya sa pintuan ng isang malaking bahay. Kakatok siya gamit ang kamay, napakahinang kakatok, upang hindi magmukhang bastos, tila isang panauhin lamang ang darating. Pagkatapos, marahan siyang tatawag, Assalamu alaikum. Limos para sa mga ulila ng moske ng Jami. Isang tinapay, isang barya. Makukuha ninyo ang gantimpala ng Diyos, at sa kanyang pagpapala, liliwanag ang inyong tahanan, at mawawala ang lahat ng kalungkutan. Dahan-dahang bumubukas ang pinto. Isang tagapaglingkod ang lumalabas, na may pula sa mukha dahil sa pagkainis, na may antok sa mga mata. Aray, dumating na naman ang pulubi. Ano ang kailangan mo ngayon? May nagbibigay ng barya, hindi nakangiti. May tumatawa at nagpapahiwatig, umalis ka na, kuya. Nagbago ka ng anyo. Iba ka kahapon. Bakit ka mayroon ka ngayong balabal? Ngumingiti si Dilzar. Itinatago ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit sa loob ay durog siya, tulad ng isang bahay na salamin na tinangay ng hangin. Minsan, isang mayaman na lalaki, na may galit sa mukha, ang naghagis ng isang dakot na barya sa kanya. Kunin mo ito at huwag ka nang bumalik bukas. Itigil mo na ang pagnenegosyo ng pamamalimos. Nang araw na yon, umulan sa Baghdad. Malamig ang hangin na tumagos hanggang sa kanyang buto, at umupo si Dilzar sa ilalim ng bubong ng moske. Hinalikan niya ang lalagyan at umiyak. Ya Allah, hindi ito nangyayari kung wala ang iyong kalooban. Ako ay isang pulubi, ngunit ako ay iyong lingkod. Ipagkaloob mo ng biyaya ang mga batang ito. Magdala ka ng ngiti sa kanilang mga mukha. Bahagi 2, ang kapalaran ni Dilzar, at ang simula ng pagsubok, Dilzar's Destiny and the Start of the Trial. Isang gabi, habang nililinis niya ang bakuran, hawak ang walis, pawis ang mukha, at amoy ng alikabok sa hangin, lumapit si Suleiman, isang maliit na bata na 10 taong gulang. Ang kanyang mga mata ay malaki, tulad ng usa, at ang kanyang mukha ay maputla dahil sa gutom. Kuya Dilzar, walang pagkain. May daga na tumatakbo sa aking tiyan, na parang may daga na tumatakbo sa loob. Isinantabi ni Dilzar ang walis.
Niyakap niya si Suleiman. Ang maliit na katawan nito ay malamig. Ang kanyang mga kamay ay payat. Kinuha niya ang huling piraso ng tinapay mula sa kanyang bulsa, isang piraso mula sa umaga. Hiniwa-hiwa niya ito. Kumain ka, anak. Ito ay habag ng Diyos. Kumain ka ng dahan-dahan. Nguyain mo ng mabuti. Kumakain si Suleiman, puno ang bibig. Kuya, bakit hindi ka kumakain? Gutom ka rin. Mukha kang maputla. Hinaplos ni Dilzar ang kanyang ulo. Ngumiti tulad ng sinag ng araw. Anak, ito ay pagsubok ng pananampalataya sa buhay. Kakain ako mamaya, ngunit kapag nakita ko ang iyong kaligayahan, busog ang aking tiyan. Lumiwanag ang aking puso. Gabi na. Nagliliwanag ang mga bituin sa kalangitan, at natulog ang lungsod. Umupo siya sa bakuran ng moske at nanalangin. Ya Rabbul Izzat, o Panginoon ng karangalan, protektahan ang mga inosenteng ito. Bigyan mo ako ng lakas upang mapangalagaan ang kanilang mga pangangailangan. At gawin mo ang aking pamamalimos bilang isang pagpapala. Sa kanyang pagtulog, nanaginip siya. Isang nagniningning na tao, nakatayo sa puting kasuotan, marahang nagsalita, Dilzar, magtiyaga ka. Huwag kang tumigil. Kasama mo ako. At ang aking pangako ay hindi ko pababayaan ang sinumang pumili sa aking daan. Sa halip, bibigyan ko siya ng karangalan. Bahagi 3, si Rahil, ang mayamang dalaga, Rahil, the rich young woman. Pakinggan ngayon ang kwento ng kabilang panig, ang mayayamang lugar ng Baghdad. Dito, nakatayo ang mga mansyon sa tabi ng ilog Tigris, na napapalibutan ng mga bulaklak na hardin, at ang hangin ay puno ng amoy ng cardamom at saffron. May isang mansyon na ang mga dingding ay may mga inukit na adyanta, Indian art, at ang mga pinto ay may mga hawakan na pila. Sa loob ay may malaking bakuran kung saan ang tubig ng fountain ay marahang umaawit. Dito nakatira si Rahil o Rahil Bibi. Siya ay 21 taong gulang. Ang kanyang mukha ay parang isang piraso ng liwanag ng buwan na bumaba sa lupa. Ang kanyang buhok ay mahaba at itim, tulad ng tabing ng gabi, at ang kanyang ngiti ay may lambing na nagpapahinto at nagpapatitig sa mga tao. Matagal nang pumanaw ang kanyang ina. Mula noon, siya na ang naging mundo at pananampalataya ng kanyang ama, si Haji Ibrahim. Si Haji Sahib ay isa sa pinakamayayamang mangangalakal sa Baghdad. Nagnegosyo siya ng malalaking tela, seda, nagdadala ng kumikinang na damit mula sa India na ibinebenta sa mga merkado. Nag-import siya ng mga pabango at perlas mula sa Sham, Syria, Levant, na nagpapaganda sa mga mansyon. Ngunit sa bahay ay may isang maliit na anino ng kalungkutan. Tanging ang kanyang anak na babae ang kanyang suporta, na tumutupad sa bawat hiling ng kanyang ama, na nagbabahagi ng bawat sakit. Maagang gumising si Rahil, kapag ang unang sinag ng araw ay tumama sa hardin ng mansyon, at nagluluto ng tsaa para sa kanyang ama. Naglalagay siya ng mga piraso ng luya, at pinapakuluan ang amoy ng cardamom at cinnamon. Dala ang tasa sa kamay, pumunta siya sa kanyang silid. Marahan siyang nagbubukas ng pinto, mahina ang tunog ng kanyang mga paa. Abo dyan, tatay, gumising na po kayo. Lalagayan niyo ng gamot at baka lumamig ang tsaa. Ngumiti si Haji habang binubuksan ang kanyang mga mata. Anak, ikaw ang liwanag ng umaga. Ipinaalala niya ang kanyang gamot,
at sa gabi, minamasahe niya ang kanyang mga paa. Napakalambot ng kanyang mga kamay kaya't sinasabi ni Haji, "Anak, isa kang anghel." Kung wala ka, ang mansyong ito ay bahay lang. Hindi ito nagiging tahanan. Ngumiti si Rahil at yumuko ang kanyang mga mata. Abo, ito ang aking tungkulin. Aking pagsamba. Ginawa ako ng Diyos na iyong anak. Ang paglilingkod ay pasasalamat sa Kanya. Bahagi 4, ang kasal at ang gintong kwintas, the wedding and the gold necklace. Nasa edad na si Rahil upang magpakasal. Ang edad kung saan mayroong hindi mapakali sa puso at ang mga linya ng pag-aalala ay lumalalim sa mukha ng kanyang ama. Nagpupuyat si Haji Ibrahim, nag-iisip, anong uri ng tahanan ang ibibigay ko sa aking anak? Anong uri ng suporta ang makukuha niya na maglilingkod sa kanya? Naghahanap siya ng mga posibleng mapapangasawa. Isang araw, isang dakilang mangangalakal, si Mirza Yusuf, ang dumating sa mansyon. Ang kanyang mukha ay marangal, ang kanyang kasuotan ay malinis at kumikinang. Sa kanyang kamay ay may isang maliit na kahon na puno ng matatamis. Haji Sahib, Assalamu alaikum. Nakita ng aking anak na si Rahil sa isang pagtitipon. Nahulog ang kanyang loob sa isang sulyap, na tila itinakda ng kapalaran. Si Rahil ay anak ng mayamang mangangalakal. Malinis ang mukha. Malambing ang pananalita, at ang kanyang puso ay may kislap ng katapatan. Nakita niya si Rahil sa isang kasalan. Binibigkas niya ang Quran. Ang kanyang boses ay may tono at damdamin. At ang puso ni Rahil ay nabihag agad, na tila may lambat na nahulog. Narinig din ni Rahil ang tungkol sa kanya mula sa mga kaibigan. Mabuting lalaki, isang deboto. Malinis ang puso. Sa isang sulyap, nagbago rin ang kanyang puso, tulad ng sinag ng araw na tumusok sa dilim. Nag-usap ang mga ama. Mga tasa ng tsaa sa kamay, matatamis sa harap nila. Ang hangin ay mabango. Si Haji ay nag-isip na nagsalita, "Mirza Sahib, ang kaligayahan ng aking anak ang una. Kung talagang gusto ni Rahil, itatag natin ang relasyon, inshallah, kung loloobin ng Diyos, ay magiging mabuti." Masaya si Mirza. Nagkamay sila. Haji Sahib, ito ay biyaya ng Diyos. Naitatag ang relasyon at dumating ang araw ng kasal. Ang lungsod ng Baghdad ay tila nagdiriwang. Ang mansyon ay pinalamutyan ng mga bulaklak. Umaalingaw-ngaw ang mga kanta. Ang karamihan ng mga bisita ay tila mga bituin. At ang daloy ng mga panalangin ay pumupuno sa pagtitipon. Ngunit dahan-dahang nadurog ang puso ni Haji Ibrahim. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. "Aking anak, sino ang maglilingkod sa iyo ngayon?" Mag-iisa si Abo. Malulunod sa kalungkutan. Magpupuyat sa gabi. Umiyak din si Rahil. Niyakap ang kanyang ama, ang mukha niya ay nasa kanyang dibdib. "Abo Jan, ako ang iyong anak, magpakailanman. Sasabihin ko kay Rahil na kailangan siyang bumisita dito araw-araw. Hindi kita pababayaan. Ang relasyon na ito ay magpapalapit sa atin. Hindi ito maghihiwalay." Pareho silang umiyak. Ngunit ito rin ay luha ng kaligayahan, isang damdamin ng habag ng Diyos na nagpapatamis sa sakit.
Pagkatapos ng kasal, dumating si Rahel sa kanyang bagong tahanan. Ang mansyon ni Ahil ay pinalamutyan ng mga bulaklak. Ang mga silid ay puno ng amoy at isang dagat ng liwanag. Niyakap siya ni Ahil. Sa kanyang boses ay may init ng pag-ibig. Rahel, ikaw ang aking kaluluwa. Ang liwanag ng aking buhay. Magkasama na tayo ngayon. Magbabahagi tayo ng bawat kaligayahan. Magtatanggal ng bawat kalungkutan ng magkasama. Ngumiti si Rahel. Yumuko ang kanyang mga mata. Hawak ang kanyang kamay. Ahil. Sa habag ng Diyos, ako ay sa iyo magpakailanman. Lumipas ang mga araw. Dahan-dahang lumago ang kaligayahan, tulad ng mga bulaklak na namumukadkad at dahan-dahang nagpapabango. 3 buwan ng kasal ang lumipas, tulad ng mga bulaklak na namumulaklak, at ang mag-asawang Rahel at Ahil ay naging sikat sa mayayamang lugar ng Baghdad. Sinasabi ng mga tao, tingnan mo, sila ay isang halimbawa ng pag-ibig, tulad ng sa mga lumang kwento. Isang gabi, mayroong malamig na simoy ng hangin. Nagmumula ito sa Tigris, tila nagdadala ng isang lumang kanta. At papalubog na ang araw. Ang kalangitan ay pula, tila isinulat ng isang makata. Umupo silang dalawa sa balkonahe. Ang mga tasa ng tsaa ay nasa kamay, ang amoy ng singaw ay pumupuno sa bahay. Mahina ang tunog ng kutsara. At sa gitna ay may isang maliit na mesa kung saan nakalagay ang mga matatamis. Ang kanilang ningning ay naglalaro sa liwanag. Humigot si Ahil ng tsaa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Rahel. Rahel, bukas ay pupunta tayo sa bazaar. Bibigyan kita ng asul na shawl na babagay sa iyong mga mata, malalim, tulad ng kailaliman ng karagatan. At magliliwanag sa iyong ngiti. Tumawa si Rahel. Kinuha ang tasa. Sa kanyang boses ay may kahiyan. Ahil, ang gusto ko lang ay ang mga sandaling ito kasama ka, nakaupo, nag-uusap, nararamdaman ang hangin. Ang pag-ibig na ito ang pumupuno sa puso ng higit sa kayamanan. Bahagi 5, ang trahedya ng isang limos, The Tragedy of a Single Alms. Bigla, may isang boses na nagmula sa ibaba. Mahina, ngunit humaplos sa puso, tila isang lumang instrumento ang tinutugtog. Ya Ilahi, o aking Diyos, bigyan ng limos para sa mga batang ulila ng moske. Huwag hayaan na magutom sila ng isang araw. Huwag hayaan na manginig sila sa lamig ng isang gabi. Ito ang boses ni Dilzar. Hawak ang kanyang lalagyan, ang kanyang mukha ay maputla, na tila hindi niya nakita ang araw sa loob ng ilang araw. Ang kanyang mga mata ay pagod, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tumatawag. Sumilip si Rahel mula sa balkonahe. Nakita niya si Dilzar. Isang sakit ang dahan-dahang bumangon sa kanyang puso, tulad ng isang maliit na sugat. Ang mukha ng pulubi ay napakalungkot. Pawis ang kanyang liig. Ang kanyang kasuotan ay may alikabok at dumi. Tila ang gutom at pagod ay kumain sa kanya mula sa loob. Tanging anino na lang ang natira. Mula sa kanyang puso, may lumabas na boses na may lambing at habag. Ahil, napakalungkot ng pulubing ito. Tingnan mo ang kanyang mukha, napakaputla. Ang kanyang mga mata ay lumubog, tulad ng malalim na balon. Tila hindi pa siya kumakain o umiinom ng maayos sa loob ng ilang araw. Bababa ako at magbibigay ng kung ano. 2 minuto lang, isang singsing o ilang barya na makakatulong.
Dahan-dahang nagbago ang mukha ni Ahil. Inilagay niya ang tasa sa isang tabi. Isang mahinang alon ng galit ang bumangon. Rahel, sinabi ko na sa'yo, huwag kang magbigay ng kahit ano sa pulubing iyon. Ang mga pulubi na ito ay nagbabago ng kanilang hitsura araw-araw. Dumarating sila para humingi ng pera, na parang ito ay naging ugali na. Walang silbi ang pagpapalaki sa kanila. Magiging ugali nila yan at babalik sila araw-araw at masasayang ang oras. Hayaan mo na. Uminom ka ng tsaa. Huwag mong sirain ang gabi na ito. Nagbiro si Rahel, ngunit sa boses na puno ng pagmamahal, sinabi niya, okay, hinding-hindi ko ibibigay ang iyong kayamanan. Mula sa sarili kong bulsa. Ito ay regalo ng aking ama. Huwag kang mag-alala. 2 minuto lang at babalik ako. At dahan-dahan siyang tumayo. Ang tunog ng kanyang mga paa sa hagdanan ay mahina, pababa, tila nagbubunyag ng isang lihim. Bahagyang hindi nagustuhan ni Ahil ito. Ngunit nanatili siyang tahimik. Paikot-ikot niya ang tasa sa kamay. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas. Binuksan ni Rahel ang pinto ng mahina, upang hindi magkaroon ng ingay, tila may ibinubunyag siyang lihim. At nakita niya si Dilzar. Ang hininga ng pulubi ay mabilis. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, ngunit ang kanyang mukha ay nakayuko sa kahihiyan. Ang puso ni Rahel ay natunaw, tulad ng kandila. Inalis niya ang singsing sa kanyang daliri. Isang gintong singsing kumikinang, puno ng perlas. Ang regalo ng kasal ng kanyang ama na malapit sa kanyang puso. Kunin mo, kuya. Ipagbenta mo ito para sa moske. Pakainin mo ang mga batang ulila. Bigyan mo sila ng bagong damit. Bayaran mo ang kanilang matrikula. Nanginginig ang mga kamay ni Dilzar. Kinuha niya ang singsing, tila nakatanggap siya ng isang napakahalagang kayamanan. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. Ate, subhanallah, luwalhati sa Diyos. Ipagkaloob nawa sa iyo ng Diyos ang libu-libong gantimpala. Ang paglilingkod na ito ay magiging isang jariyah, patuloy na kawanggawa. Makakatanggap ka ng gantimpala hanggang sa araw ng paghuhukom. Ang iyong karangalan ay nagpaliwanag sa aking puso, na tila nawala ang dilim. Nagpasalamat siya at umalis. May bagong lakas sa kanyang mga hakbang. Ang ginto ay kumikinang sa kanyang lalagyan. Panalangin sa kanyang puso. Umakyat si Rahel sa hagdanan ng balkonahe. Masaya at magaan ang pakiramdam. Biglang bumaba si Ahil. Ang kanyang mukha ay pula, tulad ng apoy. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa galit. Ang kanyang mga kamay ay magkasama. Rahel, sinabi ko na sa iyo, huwag kang magbigay ng kahit ano sa pulubing iyon. Pero ibinigay mo pa rin. Ito ay pagsuway sa aking salita. Ito ay tanong ng aking karangalan. Ibibigay ko sa iyo ang diborsyo. Diborsyo. Ang bawat salita ay parang isang pana na tumusok sa puso. Sa unang diborsyo, namutla ang kanyang mukha. Sa pangalawa, nanginig ang kanyang katawan. Sa pangatlo, bumagsak ang kanyang puso sa sahig. Namutla ang mukha ni Rahel. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang mukha. Ang kanyang boses ay nabasag. Ahil, ano ang sinasabi mo? Dahil sa isang singsing? Dahil sa isang limos? Magsisi ka. Para sa Diyos. Ito ay galit. Hindi ito pag-ibig. Ito ay pagkabulag. Ngunit si Ahil ay bulag sa galit. Sumigaw ang kanyang boses, tulad ng isang bagyo. Diborsyo. Bumalik ka sa bahay ng iyong ama. Allah Hafiz, paalam.
Tapos na. Nabasag ang puso ni Rahel. Nagsimulang umulan ang mga luha. Umiyak siya. Kinuha ang kanyang bag dahan-dahan. Mabuti. Ibibigay ko rin sa iyo ang diborsyo. Tapos na. Aalis ako sa iyong bahay. Ngunit dadalhin ko ang sakit na ito. Umalis siya. Sa dilim ng gabi, patungo sa bahay ng kanyang ama. Nanginginig ang kanyang mga paa. Malamig ang hangin. Ang mga luha ay tumutulo sa kalsada. Si Dilzar ay nakatayo pa rin sa labas ng pinto. Narinig niya ang lahat. Ang bawat salita ay dumaan sa kanyang tainga at bumaba sa kanyang puso, tulad ng patak ng lason. Tiningnan lang niya. Walang sinabi. Yumuko lang ang kanyang ulo sa kahihiyan at kalungkutan. Bahagi 6, ang pangako ni Dilzar, Dilzar's vow. Buong gabi, umupo siya sa moske. Ang kanyang puso ay hindi mapakali, tulad ng unang hampas ng isang bagyo. Ya Allah, dahil sa akin, isang tahanan ang nasira. Isang puso ng anak ang nadurog. Ako ay isang pulubi, ngunit ang kasalanan na ito ay akin. Aking pasanin. Nagising si Suleiman. Lumapit sa kanya ng dahan-dahan. Kuya, bakit ka umiiyak? Ano ang nangyari? Sabihin mo sa akin. Nabasag ang boses ni Dilzar. Itinatago ang mga luha. Anak, huwag mong hayaan na masira ang tahanan ng sinuman. Huwag mong saktan ang puso ng sinuman. Ito ang pinakamalaking kasalanan sa buhay na mananatili hanggang sa araw ng paghuhukom. 10:00 na ng gabi. Ang mga eskinita ng Baghdad ay tahimik. Ang mga alon ng Tigris ay marahang umaawit ng isang kanta. May katok sa pinto ni Haji Ibrahim. Mahina at umiiyak, tulad ng isang inosenteng pulubi. Gising si Haji. Nagbabasa ng Quran. Sa liwanag ng isang ilawan sa silid. Binuksan niya ang pinto at nakita ang kanyang anak. Ang kanyang mukha ay umiiyak. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. Rahel, anak, ano ang nangyari? Ano ang ginawa ni Ahil? Pumasok ka. Umupo ka. Pumasok si Rahel. Marahang umupo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang mukha at sinabi niya ang lahat. Ang gabing iyon sa balkonahe, ang amoy ng tsaa, ang mahinang boses ng pulubi, ang limos ng singsing, at ang bagyo ng diborsyo na kinuha ang lahat. Sa bawat salita, namutla ang mukha ni Haji. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Isang sakit ang dahan-dahang bumaba sa kanyang puso, tulad ng isang kutsilyo. Subhan Allah. Anong klaseng kapalaran ito? Si Ahil ay napakabuting lalaki. Ang sugo ng kadakilaan, mahusay sa negosyo. Ngunit biktima siya ng galit. Dahil sa isang singsing, sinira niya ang isang tahanan. Dinurob niya ang puso ng aking anak. Niyakap niya ang kanyang anak at umiyak. Hinimas ang kanyang ulo. Anak, ano na ang mangyayari sa iyong karangalan? Isang babaeng diborsyado. Sino ang magpapakasal sa iyo? Kukutyain ka ng mga tao. Magsasalita ng masama sa bazar. Umiiyak si Rahel, nakayakap sa dibdib ng kanyang ama. Abo, dyan, nandyan ang Diyos. Siya ang may-ari ng lahat. Siya ang mas nakakaalam. Nagtitiwala ako sa kanyang kapangyarihan. Ngunit ang puso ko ay durog, tulad ng isang basag na salamin. Pareho silang hindi natulog buong gabi.
Nag-iisip si Haji ng dahan-dahan. Aking anak, aking suporta. Sino ang pupuno sa kalungkutan na ito? Sino ang magbabahagi ng kalungkutan na ito? Nanalangin si Rahel. Rosaryo sa kamay. Ya Rab, bigyan mo ng lunas ang sakit na ito. Palamigin mo ang bagyong ito. Sa kabilang panig, nalungkot si Dilzar. 3 araw siyang hindi nagmamalimos. Nakaupo sa bakuran ng moske. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga bituin. Nagtanong si Maulawi Sahib. Ang kanyang kamay ay nasa balikat ni Dilzar. Dilzar, anak, bakit malungkot ang iyong mukha? Ano ang problema? Sabihin mo ng buong puso. Sinabi niya ang lahat. Nanginginig ang kanyang boses. Itinatago ang mga luha. Maulawi Sahib, dahil sa akin, isang tahanan ang nasira. Ang babaeng iyon, ang kanyang paglilingkod ay nagbigay sa akin ng karangalan, at ako ay naging makasalanan. Tila nagbigay ako ng lason. Si Maulawi ay marahang nagsalita. Sinipi ang isang bersikulo mula sa Quran. Anak, ito ay pagsubok ng buhay. Kalooban ng Diyos. Magsisi ka. Humingi ka ng tawad at magpatuloy. Siya ang mas nakakaalam. Ngunit hindi mapakali ang puso ni Dilzar. Dahan-dahan siyang nagtanong sa mga eskinita. Umupo kasama ang mga mangangalakal at nakinig. Lihim na narinig niya mula sa mga batang ulila. Si Rahel ang anak ni Haji Ibrahim. Diborsyado. Nakakulong sa bahay. Walang dumarating na relasyon. Kinukutya siya ng mga tao. Malakas na tumibok ang puso ni Dilzar, na tila may panloob na bagyo ang bumangon. Ya Allah, dahil sa akin nangyari ang lahat. Ngayon, ako ang magbabayad sa kanyang karapatan. Ako ang magiging suporta niya. Gagawin kong akin ang kanyang kalungkutan. Nagpasya siya. Sa liwanag ng buwan, umupo siya sa bakuran ng moske. Sa harap ng mga bituin, tinaas niya ang kanyang mga kamay. Mahina ang kanyang boses. Ya Rab, pakakasalan ko siya. Gagawin ko siyang reyna, tulad ng pagpaparangal niya sa akin noong araw na yon gamit ang singsing. Gawin mo ang aking pamamalimos na maging kayamanan, upang mapangalagaan ko ang kanyang tahanan. Mapagsasama ko ang kanyang puso. Ngunit alam niyang siya ay isang pulubi. Walang karangalan sa lungsod. Pagtawanan siya ng mga tao. Isang pulubi na nagpapakasal. Kaya nagpasya siyang umalis sa lungsod. Dahan-dahan, ipinasa niya ang mga batang ulila kay Maulawi Sahib. Hinalikan ang kanilang mga mukha, itinatago ang mga luha. Anak, iiwan kita sa loob ng ilang araw. Aalagaan kayo ni Maulawi Sahib. Babalik ako. Bilang isang malaking tao. Pasasayahin ko kayong lahat. Magdadala ako ng mga bagong laruan. Umiyak si Suleiman. Hawak ang kanyang kamay. Kuya, huwag kang umalis. Sino ang magtuturo sa amin? Ngumiti si Dilzar. Hinimas ang ulo. Anak, ito ay utos ng Diyos. Manalangin ka para sa akin sa bawat dasal. At nagsimula siyang maglakbay. Isang maliit na lalagyan sa kanyang balikat. Sirang sapatos sa kanyang mga paa na nagdulot ng sakit sa kanyang puso sa bawat paghinto. At isang sinag ng pag-asa sa kanyang mga mata. Nagsimula ang paglalakbay patungo sa Damascus, kasama ang mga karavan, pangkat ng manlalakbay,
kung saan ang mga bituin ay tila nahuhulog sa gabi, at ang araw ay nagpapaso, tulad ng apoy. Bahagi 7, ang paglalakbay sa Damascus at ang tagumpay, The Journey to Damascus and the Triumph. Sa daan, nakaramdam siya ng pagod, gutom, at bawat patak ng tubig ay kailangan niyang bilangin. Ngunit ang pananampalataya ni Dilzar ay nanatiling matatag. Ang mga panalangin ay nagbigay sa kanya ng lakas. Dumating siya sa Damascus. Umupo sa mga bakuran ng mga moske. Nagmamalimos, ngunit ang kanyang estilo ay naiiba, nanalo siya sa puso. Hindi lang siya humihingi ng pera. Marahan siyang nakikipag-usap. Kuya, ang limos na ito ay hindi para sa akin. Ito ay tiwala ng Diyos. Magbigay ka ng isang tinapay at liliwanag ang mukha ng isang ulila. At ang iyong tahanan ay mapupuno ng pagpapala. Ang bawat panalangin ay para sa iyo. Isang mangangalakal, si Sheikh Hassan, ang nakinig sa kanya. Isang malaking tao, mangangalakal ng seda. Ang kanyang mukha ay mahigpit, ngunit ang kanyang puso ay malambot. Ang lalaking ito ay isang malalim na dagat ng kaalaman. Malinis ang puso, tulad ng tubig. Narinig niya si Dilzar na nagbigay ng isang khutbah, sermon, sa Biyernes. O Muslim, ang mundo ay panandalian. Isang panaginip na magigising sa umaga. Patibayin ang mga moske. Turuan ang mga batang ulila. Ito ay sadaka jariyah, patuloy na kawanggawa. Makakatanggap ka ng gantimpala hanggang sa araw ng paghuhukom. Gantimpala sa bawat dasal. Dahan-dahang pumalakpak ang mga tao. Nakaapekto sa kanilang puso. Umulan ng mga barya sa lalagyan tulad ng ulan. Dahan-dahang, nagsimulang makisali si Dilzar sa kalakalan. Nagsimula siyang maglakbay kasama ang mga karavan ni Sheikh Hassan. Anak, sumama ka sa akin. Matuto ka ng pagtutuos. Kilalanin mo ang kalakal ng seda. Unawain mo ang negosyo ng pabango. Nagsikap si Dilzar. Sa araw, kasama ang mga karavan. Sa gabi, nagbabasa ng aklat sa liwanag ng isang ilawan. Natuto ng pagtutuos, tulad ng isang bata na natututo ng isang salita. Alam ang halaga ng mga kalakal. Minsan, inatake ang mga karavan sa gabi ng mga magnanakaw. Kumikinang na mga espada. Umaalingaw-ngaw na sigaw. Kunin ang lahat ng kalakal. Huwag magtira ng anuman. Sumulong si Dilzar. Tinaas ang kanyang mga kamay. Matatag, ngunit malambot ang boses. O magnanakaw, matakot kayo sa Diyos. Ang kalakal na ito ay para sa mga mahihirap, para sa mga ulila. Kung kikita kayo ng may karapatan, makakakuha kayo ng pagpapala. Liliwanag ang inyong tahanan. Sa kanyang tapang, tumigil ang mga magnanakaw. Nahiya. Tunay na tama ka, kuya. Sige, Allah Hafiz, paalam. Lumipas ang 2 taon. Dahan-dahang, sa pagpapala ng Diyos, nagbukas si Dilzar ng sarili niyang tindahan sa Damascus. Puno ng kislap ng seda. Ang amoy ng pabango ay pumupuno sa bahay. At sinabi ng mga tao, ito ang pulubi mula sa Baghdad. Ngayon, siya na si Dilzar na mayaman. Ang hari ng kalakalan. Ang hari ng puso. Bahagi 8, ang pagbabalik sa Baghdad at ang tagpo, The Return to Baghdad and the Proposal. Bumalik siya sa Baghdad. Nagulat ang lungsod. Nakatayo ang mga tao sa tulay ng Tigris, nanonood ng palabas. Puno ang mga eskinita ng mga ngiti. Tingnan mo, nagbago ang pulubi. Ang kanyang kasuotan ay malinis. Ginawa siyang mayaman ng moske ng Jami, sabi ng mga tao. Ibinaba niya ang mga batang ulila.
Nagtayo siya ng isang malaking madrasa, paaralan, para sa kanila. Mga bagong aklat. Mga guro sa malinis na kasuotan. At mainit na pagkain araw-araw. Niyakap ni Suleiman si Dilzar at umiyak. Kuya, bumalik ka. Akala namin umalis ka na magpakailanman. Hinimas ni Dilzar ang kanyang ulo at mumiti. Anak, natupad ang panata. Sa habag ng Diyos, ayos na ang lahat. Nalaman niya ang tungkol kay Rahel. Nagtanong siya sa mga mangangalakal ng dahan-dahan. Si Haji Ibrahim ay nag-aalala. Ang kanyang anak na babae ay diborsyado. Nakakulong sa bahay. Walang dumarating na relasyon. Kinukutya siya ng mga tao. Nagpadala si Dilzar ng isang kaibigang mangangalakal. Kuya, magpadala ka ng alok ng kasal kay Haji. Sabihin mo ang lahat ng totoo. Huwag kang magtago ng anuman. Kinabukasan, mayroong kagalakan sa mansyon ni Haji. Ang mga bulaklak sa hardin ay namumukadkad, tila kaligayahan ang nagpapabango sa hangin. Ang tubig ng fountain ay umaawit ng isang kanta. Dumating si Dilzar kasama ang mangangalakal. Malinis ang kasuotan. Kurta pajama. Topi, kape sa kanyang ulo. Ngunit mayroong hindi mapakali sa kanyang puso, tulad ng isang maliit na alon. Isinaayos ang pagtitipon. Kumikinang ang mga baso ng sharbat, matamis na inumin. Puno ang mga tray ng matatamis. Ang amoy ng saffron ay pumupuno sa hangin. Tinawag si Rahel. Umupo siya, nahihiya. Nakayuko ang kanyang mga mata. Dahan-dahang namula ang kanyang mukha. Nagtanong si Haji. Sa boses na may sinag ng pag-asa. Anak, tingnan mo ang relasyon na ito. Mayamang lalaki. Marangal. Yumuko si Rahel. Tumitibok ang kanyang puso. Nagsalita si Dilzar ng may karangalan. Malambot ang boses. Haji Sahib, maaari ba akong humingi ng pahintulot na makausap ang iyong anak ng mag-isa? Magtanong ng ilang tanong. Isang bagay mula sa puso. Sumang-ayon si Haji. Dahan-dahang ngumiti. Sa silid, silang dalawa lang. Ang pinto ay nakasara. Malalim ang katahimikan. Tanging ang tibok ng puso ang naririnig. Nagsalita si Dilzar. Sa lambing ng boses. BBG, ate, nakikilala mo ba ako? Naaalala mo ba ang mukha na yon? Ang boses na yon? Dahan-dahang tinaas ni Rahel ang kanyang mga mata. Tiningnan ang mukha. Malakas na tumibok ang kanyang puso. Hindi. Paano ito posible? Nanginginig ang boses ni Dilzar. Yumuko ang kanyang ulo sa kahihiyan. Ako ang pulubi. Ang nagbigay ka ng singsing noong araw na yon. Dahil sa akin nasira ang inyong tahanan. Nangyari ang diborsyo. Narinig ko ang lahat mula sa pinto. Ang bawat salita ay naging aking kasalanan. Aking pasanin. Namutla ang mukha ni Rahel. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Ya Allah! Ikaw ang pulubi. Nagbago ang mukha. Pero ang mga mata ay iyon pa rin. Paano ito naging lahat ng kayamanan na ito? Sinabi ni Dilzar ang lahat. Dahan-dahan. Ang panata sa liwanag ng buwan. Ang pagod at gutom sa paglalakbay. Ang walang humpay na daloy ng panalangin sa buong gabi. Ang pagsisikap sa kalakalan araw at gabi. Ang iyong paglilingkod noong araw na iyon ay nagbigay sa akin ng bagong buhay. Karangalan. Lakas. Pag-asa. Nagpasya akong magpakasal sa iyo. Gagawin kitang reyna.
Ang suporta ng tahanan. Ang kapayapaan ng puso. Dumating ang mga luha ni Rahel, ngunit ito ay luha ng kaligayahan. Dahan-dahang sumibol ang isang ngiti, tulad ng isang bulaklak. Subhan Allah. Ito ay biyaya ng Diyos. Ang kamangha-manghang kapangyarihan niya. Huwag kang humingi ng tawad. Ito ay kanyang desisyon. Hindi akin. Sumasang-ayon ako. Mula sa puso. Masaya si Haji. Naitatag ang relasyon. Nangyari ang kasal ng may karangalan. Umulan ng mga panalangin. Umaalingaw ang mga kanta. Bahagi Siyam, ang kapatawaran at ang huling pagsubok, the forgiveness and the final test. Pagkatapos ng kasal, ang paggalang sa pagitan ni Dilzar at Rahel ay napakataas na ang mga tao ay ngumingiti kapag nakikita sila. Tinatawag nila ang isa't isa na apo, formal na paraan ng pagtawag sa kanilang pag-uusap, tila dalawang tao ang nagkikita, hindi dalawang katawan. Isang gabi, nakaupo sila sa balkonahe, umiinom ng tsa. Sabi ni Dilzar, "BBG, maglilingkod ako sa iyo magpakailanman. Ang bahay na ito ay sa iyo. Ang kayamanan na ito ay sa iyo." Ngumiti si Rahel. Yumuko ang kanyang mga mata. "Dilzar Sahib, ginawa mo akong reyna. Ngayon, ang paglilingkod sa iyo ay magiging aking pagsamba." Pagkatapos ng ilang buwan ng kasal, ang bahay ay naging isang paraiso. Ang paraan ng paglilingkod ni Dilzar kay Rahel ay nagulat sa mga tao sa lungsod. Siya mismo ang nagluluto ng tsaa sa umaga. Naglalagay ng luya, nagpapakulo ng amoy. Sa gabi, minamasahe ang kanyang mga paa. Nagkukwento ng mga lumang kwento. Ngumiti si Rahel at sinabi, "Dilzar Sahib, mayaman ka na. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? May mga tagapaglingkod sa bahay." Ngumiti siya. Tumingin sa kanya. "BBG, ang iyong singsing ang gumawa sa akin na ginto noong araw na yon. Ito ang aking pasasalamat. Aking pagsamba. Aking pag-ibig." Isang gabi ang dumating. Sa balkonahe, malamig ang hangin. Kumikinang ang mga bituin sa kalangitan. Ang mga alon ng tigris ay mahina sa ibaba. Mula sa ibaba, may isang boses na nagmula, tulad ng isang lumang instrumento. "Ya Ilahi, limos para sa moske." "Limos," sabi ni Rahel. Tasa sa kamay. Ang kanyang mga mata ay nakayuko. "Dilzar Sahib, may pulubi sa ibaba. Magbibigay ka ba ng limos?" Ngumiti si Dilzar. Malambot ang boses. "BBG, ikaw ang magbigay, tulad ng pagbigay mo noong araw na yon. Ito ang iyong karapatan. Ang iyong paglilingkod." Tumayo si Rahel, nag-isip. Siya ang gumagawa ng lahat ng gawain sa bahay. Bakit niya ako sinasabihan? Bumaba siya. Dahan-dahan ang kanyang mga paa sa hagdanan. Binuksan ang pinto. At sumigaw siya ng mahina. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang mukha. Nakatayo doon si Ahil. Nagbago ang hitsura. Pagod ang mukha, tila kinain ng taon-taong pagod at kalungkutan. Ang kanyang kasuotan ay pangpulubi. Lalagyan sa kamay. Nakayuko ang kanyang mga mata. Pawis sa kanyang leg. "Rahel, humihingi ako ng tawad. Ang galit ang nagpabulag sa akin noong araw na yon. Tila binihag ako ng demonyo.
Dahil sa isang singsing, nasira ang isang tahanan, nadurog ang isang puso, aking puso, at iyo. Tumakbo si Dilzar pababa, mabilis ang mga paa, tumitibok ang puso. Ano ang nangyari, BBG? Tiningnan niya ang pinto, at nakilala niya si Ahil. Nagbago ang mukha, ngunit ang mga mata ay iyon pa rin. Huminto siya. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit malambot. Ahil kuya, nandito ka. Halika sa loob. Umupo ka. Yumuko si Ahil. Nagsimulang tumulo ang mga luha. Dilzar Sahib, hindi. Ako ay makasalanan. Nagsisisi ako. Nagkamali ako noong araw na yon. Nagbigay ako ng diborsyo sa galit. Nang walang kalooban ng Diyos. Nang walang pag-iisip. Pagkatapos natalo ang kanyang kalakalan. Iniwan siya ng lahat ng kanyang kaibigan. Nasira ang kanyang tahanan. Nag-isip siya sa gabi. Ya Allah, patawarin mo ako. Ano ang ginawa ko? Ngayon, naglakbay ako bilang isang pulubi. Hindi para humingi ng limos, kundi para humingi ng tawad. Umiyak si Rahel. Tinatakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Ahil Sahib, ito ay kalooban ng Diyos. Nagbigay ka ng sakit, ngunit nagsisi ka na ngayon. Patawarin ka nawa ng Diyos. Umupo silang tatlo sa balkonahe. Dinala ang mga tasa ng tsaa, ngunit tumanggi si Ahil, yumuko ang kanyang mga kamay. Hindi. Ako ay makasalanan. Hindi ito karapatan ko. Sinabi ni Dilzar, may kamay sa kanyang balikat. Kuya, ang pagsisisi ay nagbubukas ng pinto ng habag ng Diyos. Sinasabi sa Quran, at ang sinumang nagsisisi at gumagawa ng mabuting gawa, ay bumabalik sa Diyos. Umupo ka. Mag-usap tayo. Sinabi ni Ahil ang lahat. Ang kalungkutan ng bahay. Ang pagkatalo sa kalakalan. Ang hindi mapakali sa gabi. Inakala ko na sinira ng isang galit ang lahat. Ngayon, natuto ako. Ang pananampalataya at paghingi ng tawad ay buhay. Ang kwentong ito ay ikinukwento pa rin ng mga tao sa Baghdad, nakaupo sa tabi ng Tigris, umiinom ng tsaa. Ang aral ay, ang galit ay pagkabulag. Ang pananampalataya ay liwanag. Ang paglilingkod, kahit maliit, ay makakapagbuhat ng mga bundok. Ang pagsisisi ay ang pinto ng pagpapatawad. At ang pangako ng Diyos, sa sinumang nagkakasala at nagsisisi, may pagpapatawad. Inshallah, kung loloobin ng Diyos, naway paliwanagin nito ang iyong puso at magturo ng pananampalataya sa buhay.